Kung sino yung nagmamahal sa buhay niya, malulus niya yung buhay niya. Mawawala sa kanya yung buhay na pinakamamahal niya. Pero kung sino yung nag-hate, nagagalit sa kanyang buhay, ayaw yung kanyang buhay, sa mundong ito, in this world, will keep it, ay mapapasa kanya, masisave niya, maiingatan niya yung kanyang buhay, mapapasa kanya yung kanyang buhay sa magpakailan man, for eternity. So ibig sabihin, magkakaroon siya ng eternal life with God sa kingdom ng Diyos. Yung isa na mahal yung buhay niya sa mundong ito, hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Siyempre yung, alam natin, tinutukoy dito yung unsaved, yung unbeliever, pati yung believer. Yung hindi ligtas, pati yung ligtas. So yung hindi ligtas, yung hindi na born again, yung hindi mananampalataya kay Kristo, yung mahal niya yung sarili niyang buhay. Ibig sabihin, sinasatisfy niya yung kasalanan niya. Sinasatisfy niya yung, pinufulfill niya yung sarili niyang kagustuhan bilang unbeliever. Yung pagiging rebelde sa Diyos. Siya ang nasusunod, siya ang Diyos ng kanyang buhay. Siya ang nasusunod, yung buhay na pinakaiingatan niya, nag-i-invest siya sa buhay niya, pinipreserve niya yung buhay niya sa mundong ito, hindi niya yan madadala magpakailanman. Pero alam natin, magkakaroon siya ng buhay magpakailanman sa impyerno. Pero sabihin yung pleasure, yung kasarapan, yung happiness, yung joy, na pilit niyang pinipreserve, iniingatan, nag-i-invest siya, lahat ng ginagawa niyang investment sa buong mundo, ginagawa niya para maging masaya siya, maging happy siya sa mundong ito. Nang wala ang Diyos, nang walang pag-ibig sa Diyos, nang wala si Kristo, masasayang yung buhay niya, magpakailanman siya sa impyerno. Pero yung isang tao, yung believer, yung mananampalataya, na he hates his life in this world, hindi niya mahal yung kanyang buhay sa mundong ito, ibig sabihin, ang investment niya ay yung buhay niya sa walang hanggan. Ano pong ginagawa natin investment dito sa lupa ngayon to invest for our eternal life? Ano pong ginagawa natin? Naalala niyo po ba yung sabi ni Kristo? Kung nasaan ang ating kayamanan, kung nasaan ang ating investment, anong nandun? Where your treasure is, there your heart will be also. Nandun yung puso mo, nandun yung pagmamahal mo. Kasi nandun ka nag-i-invest eh. So nasaan ang investment natin? Sa temporal na mundong ito, na pwedeng magunaw any moment, pwedeng bahain, mamamatay, pwedeng lumindol, libo-libo ang mamatay, mawasak ang building natin, mawala ang ating, biglang bumagsak ang ekonomiya, lahat mawala ng trabaho, magkaroon ng war, mag-send ng missile dito ang China, patay tayong lahat. Lahat ng investment mo na temporal, wala yan lahat. Kung ang investment natin ay dito lang sa lupa, pero kung ang investment natin ay spiritual kay Kristo, magpakailan mo yan dadalhin. So saan po tayo nag-i-invest? Saan po tayo nag-iipon? Kaperahan dito sa lupa? Kayamanan dito sa lupa? Kasi yan ang mas mahalaga, di ba? Huwag tayong mag-invest sa Biblia. Huwag tayong mag-invest sa simbahan. Huwag tayong mag-invest sa mga manggagawa ng Panginoon. Huwag tayong mag-invest sa mga missionary. Huwag tayong mag-invest sa Bible study. Huwag tayong mag-invest sa ministry. Huwag tayong mag-invest, huwag tayong magbigay ng kayamanan, ng oras, ng kalakasan, ng presensya natin, ng effort natin. Huwag tayong magsipag sa spiritual na bagay. Di ba yun? Kasi ang mas mahalaga ay, trabaho, pera, sweldo, edukasyon. Diba? Ang dami nating doon tayo nag-invest eh. Diba? Huwag na tayo maglokohan. Saan natin ginagamit ang ating oras? Palagi. Saan natin ini-spend ang ating oras? Sa pagtingin sa ating mga kayamanan? Sa pag-preserve sa ating mga kayamanan? Pag-preserve sa ating mga o sa
sa simpleng, ordinaryong, spiritual na mga bagay. Na yung return of investment, makikita natin sa kaharian ng Diyos. Kasi ang gusto nating return of investment, kita. Yung malalasap natin dito sa lupa, di ba? Di ba? Yun. Yun ang mahalaga, di ba? Di ba? So, doon tayo mag-invest. Invest pa tayo sa lupa na ito. Sa mundong ito. And you will lose it, sabi ni Kristo. Pero yung i-hate niya yung buhay niya sa mundong ito, ang investment niya yung para sa magpakailanman. For eternity, ang investment niya, ang pinag-iipunan niya, ang ginugugulan niya ng kanyang oras, ng kanyang buhay, ang ikinamamatay niya yung para sa spiritual na bagay, yung ordinaryong simpleng salita ng Diyos, yung simbahan, yung mga manggagawa ng Diyos. Doon ka nag-i-invest. Ang return niyan, ang kita niyan, makikita mo lang, mararanasan mo lang doon sa kaharian ng Diyos. Verse 26, if anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Siguro po ito yung hindi natin nagigets. Sana mali po ako sa pag-evaluate sa ating mga buhay. Siguro hindi natin nakita yung last po na sinabi ni Kristo sa verse 26. Baka hindi natin motivation, hindi natin reason yung honor ng Diyos Ama. Ano po ang sasabihin ng Diyos Ama sa atin? Well done, my good and faithful architect. Well done, my good and faithful engineer. Well done, my good and faithful call center agent. My good and faithful, well done, my good and faithful. Kung ano man yung titulo, edukasyon, yung lahat ng ini-invest mo, ini-investan mo ngayon, pinag-iipunan mo ngayon, pinagtatrabahuhan mo ngayon, namamatay ka, nag-burn out ka, na-stress ka, na-depress ka, diyan mo ginugugo lahat kasi yun ang halaga. Yan, nandiyan yung puso, di ba? So doon tayo nag-iipon. Sasabihin ng Diyos, well done. Yan na yun. Yan na yun. Yung ano yung pinagtatrabahuhan natin ngayon, yan na yun. Temporal, panglupa lang, earthly, hanggang dyan lang yan. Pero kung ang pinag-uupo-ipunan natin, ang pinagugugulan natin ay spiritual, ang return of investment, ay ano? Honor, papuri ng Diyos Ama. Ano po bang mas mahalaga sa atin, tayo bilang mga anak? Bilang mga anak, ang mas mahalaga ba sa atin yung mapuri tayo ng mundo o mapuri tayo ng ating mga magulang na anak? Proud ako sa iyo, anak. Ang normal na anak, ang goal niya ay maging proud sa kanya yung honor na ibibigay ng kanyang magulang. Hindi ba? Kahit yung sinasabi natin na rebelde na anak o black sheep na anak, ang ginugol niya, lagi niyang iniisip, ano yung iniisip sa kanya ng kanyang mga magulang. O kung sino yung tinuturing na nanay at tatay o magulang o guardian ng tao kung wala na siyang magulang. Pero sa atin tayo bilang Kristiyano, in the same comparison o metaphor o lesson, tayo bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos,
ang iniisip lang natin na karangalan, yung papuri, yung mapuri ka, ang pinaka-motivation natin ay ang honor, karangalan ng Diyos Ama. O hindi, wala tayong pakialam. Kaya yung pinagugugulan natin ng investment, trabaho man yan, education man yan, kung ano man yan, negosyo man yan, yung temporal. Kasi hindi natin ginogol o motivation yung honor, yung karangalan na bibigay ng ating Diyos Ama sa atin. Na malalasap natin, makakamit natin, maririnig natin sa pagbabalik ni Kristo sa Kanyang kaharian. So serve, paglingkuran natin si Kristo, paglingkuran natin ang Kanyang simbahan, kahit hindi ka pinupuri, kahit pinupuna ka. Diba, paglingkuran mo ang Diyos, paglingkuran mo si Kristo, kahit dikdikin ka pa, kahit siraan ka pa, maliitin ka, paglingkuran mo si Kristo kasi ang goal mo, ang motivation mo, yung papuri ng Diyos Ama. Siraan ka na. Dikdikin ka na, tanggapin mo yan. Masakit, di ba? Tanggapin mo. Lahat ng puna, ng feedback, ng criticism, tanggapin mo. Mas grabe pa ang tinanggap ni Kristo. Kasi ang goal mo, ang joy mo, ang pinananabikan mong papuri, parangal, ay ang papuri ng iyong Diyos Ama. Serve Christ, honor Christ, purihin natin ang Diyos, paglikuran si Kristo bilang Kristiyano. At hangarin natin yung papuri, yung parangal ng Diyos Ama.